Sa mga balitang mayroong pag-asa, Ilocos Norte District nagdaos ng fellowship at leaders orientation. Cadaratan West Adventist Church nagdiwang ng ikatlong anibersaryo. Bagong pamunuan ng AMCM at Manila Adventist College itinalaga. Iba't ibang Adventist hospital sa buong bansa nagtipon para sa International Congress. Eastern Laguna 1 and 2 nagdaos ng leaders orientation. CLC Health Leaders naglatag ng direksyon para sa mission work. Young Harmonic Heralds nagdiwang ng ika-20 anibersaryo. Lahat ng yan ihahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng mga balita at pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa Luzon. Isinagawa ang Southeastern Ilocos Norte District Fellowship upang patatagin ang pagkakaisa at pananampalataya ng mga kaanib ng distrito. Ang programang ito ay lalong nagbigay lakas at direksyon sa gawain ng iglesia. Ang detalye ng makabuluhang pagtitipong ito, balitang may pag-asa ni Juliana Coden. Sa layuning patatagin ang pagkakaisa at pananampalataya ng mga church members dito sa Southeastern Ilocos Norte District, isinagawa ang isang district fellowship dito sa Mariquez, Salson, Ilocos Norte. Dinaluhan ito ng mga nasasakupang iglesia mula sa iba't ibang bayan ng distrito. Naging sentro ng pagtitipon ang banal na communion service bilang tanda ng kanilang pananampalataya at pagkakabuklod bilang isang katawan ni Kristo. Pinangunahan ng serbisyong ito ni NLPUM Executive Secretary Pastor Maximino Cadalig. Isinagawa rin ang eleksyon ng mga opisyal ng Youth Ministry na siyang mangunguna sa mga kabataan sa mga darating na gawain ng distrito. Layunin ng halala na makapili ng mga leader na magsisilbing huwaran at tagapagtaguyod ng aktibong paglilingkod ng kabataan sa simbahan at komunidad. Samantala, binigyang diin din sa fellowship ang empowering at orientation ng Women and Family Ministries leaders na pinangunahan ni NLPUM Women and Family Ministries Director Rolin Cadalig, kung saan tinalakay ang mahalagang papel ng kababaihan at pamilya sa pagpapalakas ng espiritual na buhay ng iglesia. Sa kabuuan, naging matagumpay ang Southeastern Ilocos Norte District Fellowship bilang isang makabuluhang pagtitipon na nagbigay lakas, kaalaman at inspirasyon sa bawat dumalo. Patuloy nitong pinagtitibay ang layunin ng distrito na maglingkod sa Diyos at sa kapwa, tungo sa mas matatag at nagkakaisang sambayanan ng pananampalataya. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil matagumpay ang fellowship na ito. At ganoon din, nagpapasalamat ako kay Pastor Max kasama ang kanyang asawa, ang kanya pong team. Sa pamamagitan nila ay nagamit po sila sa fellowship na ito at marami pong messages na kanila pong binahagi at lahat po ng mga members ay nabindisyonan. Sana ang ministry na ito ay magpapatuloy hanggang sa muling pagbabalik natin Panginoong Jesus. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako si Juliana Kate Coden, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Ipinagdiwang ng Cadaratan West Adventist Church ang kanilang ikatlong anibersaryo sa temang Faithful God, Growing Church bilang pagpupugay sa katapatan ng Diyos sa patuloy na paglago ng iglesia. Alamin ang masayang kaganapang ito, ihahatid ni Alpha Chris Alteros. Isinagawa ang ikatlong anibersaryo ng Cadaratan West Seventh-day Adventist Church na may temang Faithful God, Growing Church sa Bacara, Ilocos Norte, ika-7 ng Pebrero ngayong taon. Dumalo sa makasaysayang pagdiriwang ang mga miyembro ng simbahan mula sa iba't ibang iglesia sa ilalim ng North Central Ilocos Norte District o NCIND bilang pagpapakita ng pagkakaisa at suporta sa patuloy na paglago ng gawain ng simbahan. Pinangunahan ang espiritual na mensahe ng programa ni Pastor Daniel Malabad, Presidente ng Northern Luzon Philippine Union Mission o NLPUM, na nagsilbing pangunahing tagapagsalita. Katuwang niya ang kanyang kabiyak na si Ma'am Lani Flor Malabad, ang NLPUM Health and APM Director, kasama ang ilan pang kawani ng NLPUM na lalong nagbigay saysay at inspirasyon sa selebrasyon.
Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ang Church Pastor Installation ni Pastor Raymond Aguinuas bilang bagong itinalagang pastor ng Cadaratan West SDA Church. Ang seremonyang ito ay sumisimbolo ng tiwala ng simbahan sa pamumuno ni Pastor Aguinuas at ng panibagong yugto ng paglilingkod para sa patuloy na espiritual na paglago ng Iglesia. Tampok sa programa ang mga pag-aaral ng salita ng Diyos, makabuluhang mga awitin ng papuri at mga testimonya ng pananampalataya na naglalahad kung paano naging tapat ang Diyos sa paghubog at pagpapatatag ng Cadaratan West SDA Church sa mga nagdaang taon. Meron akong tatlong pinagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pangunguna sa buhay namin. Number 1, ang family ko po na ipiniray ng church na ito for the last 3 years ay nakita ko yung yes na answer niya sa aming prayer. As a proof, yung nag-iisa kong anak na nasa Manila ay narito po ngayon sa Ilocos kasama namin. And then number 2, spiritually we grew. No? Lumago kami sapagkat from the time na nabaptize ang apo ko, we keep coming back to this church. Wednesday, Friday, nandito kami. Though may ups and downs, lahat tayo may struggles, but God made it possible for all of us na maka-attend ng church sa Wednesdays, sa Fridays, and Saturdays. Thirdly, we are healthy. Physically, not only physically, but mentally, spiritually. And God gave us to us for free. Why? Because we believe that there's nothing impossible with God. At our age, we're no longer young, my husband and I. He gave us health, which is our wealth. And we are so thankful because the God who bought us and brought us to this place is the same God who will be bringing us to that land that He promised, the Canaan's land, the New Jerusalem, when He comes. Lubos kaming nagpapasalamat sa oras na ito. 3rd anniversary ng iglesia namin mula nung na-organize kami as church. Ginabayan kami ng Panginoon sa aming paglilingkod kahit sa mga maraming pagsubok sa buhay. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Lalo tigit sa mga kapatiran namin na naki-involve sa gawain dito sa iglesyang Cadaratan West Seventh-day Adventist Church. Sa ikatlong taong ito ng aming pagdiriwang ng church anniversary dito sa Cadaratan West Seventh-day Adventist Church ay kami natutuwa at nagagalak na ipaghayagan namin ang katapatan ng ating Panginoon Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos sapagkat nakaabot kami sa taong ito sa kabila ng maraming mga pagsubok. At sa katapatan ng mga kapatid, kami nagagalak dahil nadadama namin, nakikita namin ang pagunlad ng iglesia hindi lamang sa pananampalataya kundi din sa miyembro, pakikisalamuhan nila sa gawaing paglilingkod. At lalo tigit kami napasaya at napasiglang muli sa pagdating ng ating NLPUM President, Pastor Daniel Malabad. At syempre sa mga mensahe na kanyang muling ibinigay na hamon sa iglesia ay patuloy nating gagawin ang katapatang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos hanggang sa patuloy na siya makita natin sa ikalwan niyang pagparito. At dalangin natin sa ating mga kapatid naway patuloy pa na lumago sa pananampalataya at sa banal na paglilingkod sa ating Panginoon. So maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na nakikisa sa gawain ito at sa patuloy na paglilingkod ng aming iglesia. Naging matagumpay ang ikatlong church anniversary ng Cadaratan West SDA Church. At marami ang nagpahayag na sila ay napalakas, napukaw at napagpala sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Alpha Chris Alteros, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Isang makabuluhang seremonya ang ginanap sa Pasay City para sa investiture, installation at induction ng mga bagong leader ng Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College sa ilalim ng temang Ambassadors and Missionaries Called for Mission. Para sa Balitang May Pag-asa, ihahatid ni Jayesh Madayag. Isang makabuluhang okasyon ang sinagawa sa Manila Adventist College Campus matapos idaos ang investiture of the Board of Trustees
installation of corporate officers at induction of directors and department heads ng Adventist Medical Center Manila at College Manila Incorporated. Sa ilalim ng temang AMCM, Ambassadors and Missionaries Called for Mission, formal na pinakilala at tinakda ang mga bagong leader na mangunguna sa pamamahala at ministeryo ng institusyon. Kami po ay naniniwala na sa tulong ng Panginoon, yung kanyang guidance, yung inspiration ng Holy Spirit, ay they will be united and one in fulfilling the mission the Lord has entrusted them. We are here to always support them, the members of the Board of Trustees. 101% ang aming ibibigay na support sa kanila. Dahil ang kanilang magiging success ay success ng buong iglesia at kaluwalhatian sa ating Panginoon. Binigyang diin sa programa ang mahalagang papel ng bawat leader bilang tagapangalaga ng tiwala at bilang mga lingkod na tinawag upang maglingkod ng may integridad, malasakit at malinaw na layunin. Congratulations, and I wish them the best as they continue to lead our dear Adventist Medical Center Manila and Manila Adventist College. And I hope that they are able to progress what we have started, to expand the hospital and also to make Manila Adventist College a university in the future. And I wish President June and the rest of the officers to continue the good work that they have started, and wish them the best of luck. May God be with you, and hope that you will be all in good health. Para sa Adventist Medical Center Manila at College Manila Incorporated, ang okasyong ito ay hindi lamang seremonya ng pamumuno, kundi isang paalala ng bawat posisyon ay isang misyon, na ang tunay na serbisyo ay nagmumula sa pusong handang maglingkod para sa kapakanan ng kapwa at sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa aking mga experiences dito sa Adventist Medical Center Manila, na sila ang naging second family ko, at nagpapasalamat din ako sa aking mga co-administrators. Sila ang naging katuwang ko. Sila ang nagbigay ng strength sa akin, lalo tigit ang ating Panginoon. Siya yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Basta mangapit lang tayo sa Kanya, any challenges, malalampasan natin ito. So sa mga maiiwan ko naman na aking mga dating kasamahan, sana ay kayo ay magpatuloy sa pagsiserve sa ating Panginoon, sapagkat hindi tayo nagsiserve kahit kanino man, but then sa Kanya lang. At ang aking tanging hiling nawa ay tayong lahat ay maging grounded in the Bible and focus on the mission. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jayesh Madayag, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Isinagawa ang International Congress on Clinical Medicine and Hospital Leadership sa Silang, Cavite, kung saan nagsama-sama ang mga doktor at hospital leaders upang palakasin ang clinical practice at mission-driven healthcare. Ang mas malalim na detalye, balitang may pag-asa ni Mayor Jim Taniedo. Isang makasaysayang akbang sa larangan ng Adventist Healthcare ang isinagawa sa pagdaraos ng inaugural International Congress on Clinical Medicine and Hospital Leadership dito sa Life Hope Center, Silang, Cavite. Dito, nagsama-sama ang mga doctors, healthcare professionals at hospital leaders hindi lamang para matuto, kundi upang magbahagi ng karanasan at pananaw sa pangangalagang pangkalusugan. Well, we are here from Loma University Health because it allows us to be able to fulfill our mission. Our mission at Loma Linda University Health is to continue the teaching and healing ministry of Jesus Christ. This conference brings excellent clinical faculty in addition with senior hospital leadership to be able to show how we actually do that mission. We've also brought learners from Loma Linda so that they too can experience what it is that we do, which is what we've been commissioned to do from Jesus Christ, which is to go into the world and to teach and to heal. So with that is the reason why we're here. Ito ay pinangunahan sa pakikipagtulungan ng Loma Linda University, Adventist Medical Center Manila at Adventist University of the Philippines, na may layuning palakasin ang clinical practice at hospital leadership na may malasakit at malinaw na direksyon. We just are so happy to have all of these people come and attend
representing all the hospitals in our country and institutions, as well as other countries like Malaysia, I think, and Thailand, who are here. So thank you very much. This is inaugural, meaning we foresee that there will be many more, a series of these programs in the future years. Sa loob ng 3 araw, tinalakay ang mga paksa tulad ng whole person care, mental health, lifestyle medicine at paggamit ng makabagong teknolohiya sa clinical settings. Higit pa nga sa mga lecture, binigyang diin dito ang paniniwalang ang tunay na pagaling ay hindi lamang nasusukat sa paggamot, kundi sa paglilingkod na may malasakit at layunin. It not only gave us reason to come back home, but also to fellowship, learn, and network with our faith partners in healthcare. And it's great to see the turnout. We appreciate those who took the time to support the conference and just live the mission of the SDA Church and the healthcare arm of the church. I had the opportunity to share a few remarks at the closing of the 3rd day. And in my remarks, I mentioned something in terms about hospitals not existing just to exist. Our hospitals are part of the Seventh-day Adventist Church and are part and parcel of the mission of the Seventh-day Adventist Church. And it is important for them to be seen and shown to be extensions of the healing and teaching ministry of Jesus Christ. That is part of our mission. As each person who works for a healthcare organization touches a life, speaks to a person, they should see the face of Christ. They should feel the touch of Christ. They should also hear the voice of Christ. So for me, and for all of us as leaders in the Seventh-day Adventist Church, we view our hospitals as part of the proclamation of the gospel of Jesus Christ. Not some appendage, but agents of proclaiming the gospel of Jesus Christ. They don't exist just to exist. They exist as part of the mission to reach souls for the kingdom of God. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Nagtipon ng mga lider ng Eastern Laguna 1 and 2 District para sa Church Leaders Orientation na layuning patibayin ng espiritual na pamumuno at pagkakaisa sa misyon ng Iglesia. Dito, mas hinubog ang kanilang kakayanan bilang mga lingkod at tagapanguna sa makabagong panahon. Si John Miguel Flora para sa Balitang May Pag-asa. Nagtipon ang lahat ng mga leader ng iglesia mula sa Eastern Laguna 1 and 2 District sa isinasagawa ngayong Church Leaders Orientation ngayong 8 ng Pebrero dito sa PAMI SDA Church. Layunin ng nasabing oryentasyon na bigyang linaw ang mga tungkulin at responsibilidad ng bawat leader at talakayin ang mahalagang alituntunin ng konferensya, epektibong ministeryo at ang papel ng mga leader sa pagtugon sa mga hamon ng makabagong panahon habang nananatiling tapat sa mga aral ng Biblia. Dumalo sa naturang pagtitipon sina Pastor and Mrs. Joel and Mary Christine Caspe at Pastor and Mrs. Jomel and Dan Arsenal buhat sa South Central Luzon Conference, mga district pastor, elder, department leaders at iba pa mga church officers mula sa iba't ibang lokal na iglesia ng Eastern Laguna 1 and 2 District na aktibong nakibahagi sa mga talakayan na inihanda para sa araw na ito. Nais kong ibalik ang papuri at pasasalamat sa Panginoon sa tagumpay ng ating pong isinagawang leadership orientation dito po sa distrito ng Eastern Laguna 1 and 2. Nakakatuwa na mga kapatid ay nagkaroon ng eagerness na malaman kung ano ang paradigm shift na atin pong ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat sa taong ito, for the next 5 years, mayroon po tayong may mga pagbabago sa traditional way na atin pong isinagawa. So nais ko pong purihin ang Panginoon sapagkat ang mga kapatid ay naging willing na ito po ay i-embrace ang mga pagbabagong ito. Yung tinatawag na top to bottom, ito po ay maisasagawa sa tulong ng ating Panginoon. I would like to give back the glory and honor to our Lord. Sa kabuuan, ang Church Leaders Orientation ay nagsilbing mahalagang pagkakataon upang muling pagtibayin ng panawagan ng paglilingkod, palakasin ang ugnayan ng mga leader at ihanda ang bawat isa sa mas masigla at makabuluhang gawain ng iglesia sa mga susunod na buwan.
hamon sa lahat ngayong 2026, Mission Reach 26. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa FAMI SDA Church. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today, HNP News. Nagtipon ng mga health leaders mula sa Central Luzon Conference sa isang direction-setting program na nagbigay diin sa kahalagahan ng medical missionary work at comprehensive health ministries bilang tulay sa mas malawak na komunidad. Ang detalye ng pagtitipong ito, ihahatid ni Edison Aceveros Jr. Path of purpose, from wellness to witness, from compassion to conversion. Iyan ang naging tema sa katapos na health seminars para sa mga health leaders or health officers mula sa iba't ibang iglesia ng Central Luzon Conference. Nagtipon ng mga health leaders mula Area 1 hanggang Area 5 ng Central Luzon Conference sa Coqueco Hall para sa programang inorganisa ng Adventist Health Leaders and Professionals Association o ALPA. Sa umagang sesyon, binigyang diin ni Pastor Cesar S. Magbatas Jr., Health Director ng Central Luzon Conference na ang medical missionary work ay pundasyon na gawain ng Ebanghelyo. Samantala, pinahayag ni Ma'am Lani Flor Malabad, Health Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission, na ang Adventist health message ay isang kaloob at pamana mula sa Diyos. Siya rin ay nanawagan sa mga health leaders ng Central Luzon Conference. Sa mga taga-CLC health leaders, ako po ay namamanik sa inyo na tayo'y magsama-sama at magkaisa sa pagtupad ng ating misyon. Sa Divine Service, ibinahagi ni Dr. Lane Alfanoso, Health Ministries Director ng Southern Asia Pacific Division, na ang mga Seventh-day Adventists ay bumubuo lamang ng humigit kumulang 1% ng populasyon ng Pilipinas. Dahil dito, binigyan din niya ang kahalagahan ng Comprehensive Health Ministries bilang tulay upang maabot ang mas malawak na komunidad sa pamamagitan ng praktikal na paglilingkod, malasakit at presensya ng pag-ibig ni Kristo sa araw-araw na buhay ng mga tao. So ito pong programang ito is a way for them to know the 1-year plan and even yung 5-year plan ng Health Ministries Department. Ang sabi nga ng saying, any program without a plan is planning to be a failure. That's why importante ito para alam nila kung ano ang gagawin nila at i-implement sa local churches. Sa commitment service, hinamon ni Dr. Alfanoso ang mga health leaders na maging buhay na patotoo ng Ebanghelyo. Napakahalaga nitong mga ganitong seminar. Maraming ideas kaming nakita, marami kaming naisip na gagawin at malaki ang contribution talaga ng mga ganitong training and seminars. Pagkakaroon na itong ganitong activities natin, pumapasok yung salita natin or yung activities na awareness kumbaga sa atin para magkaroon din ng activities, ma-wrap up yung plans ng area or ng conference or ng union na mission para magkaroon sila ng activities na ibababa. So hopefully sa mga narating na panahon, magkaroon pa tayo na mas marami pang mga activities and full support ng ating mga kabataan, ang ating mga church sa iglesia. Pagpapalain tayo ng Panginoon sa ganitong activity. Nagtapos ang pagtitipon sa paalala na ang tapat na paglilingkod ay maaaring hindi palaging nakikita ng mundo, ngunit kailanman ay hindi nalilimutan ng Diyos. CLC Health Ministries Department. Naghahatid ng balitang may pag-asa, ako si Edison Aceveros Jr. para sa Hope Today, HCNT News. Pagpupuri at pasasalamat ang naranasan sa pagdiriwang ng 20th Anniversary Thanksgiving Concert ng Young Harmonic Herald sa Northern Luzon Adventist College. Sa temang Ascend, Let the King Appear, muling ipinakita ng koral ang kanilang misyon na ipalaganap ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng musika. Alamin ang makabulang selebrasyong ito, balitang may pag-asa ni John Paulo Santos. Isang gabi ng pasalamat at pagpupuri ang naranasan sa pagdiriwang ng 20th Anniversary Thanksgiving Concert ng Young Harmonic Heralds, isa sa mga kilalang choir ng Northern Luzon Adventist College. Isinagawa ito sa Aguinaldo Balinaw Hall, Northern Luzon Adventist College, Sison, Pangasinan, kung saan nagtipon ng mga alumni at kasalukuyang miyembro ng koral para sa isang espesyal na pagdiriwang sa ilalim ng temang Ascend, Let the King Appear. Sa loob ng 20 taon, naging saksi ang Young Harmonic Herald sa katapatan ng Diyos. Patuloy na pinagpapala ng mga kabataang buong pusong naglilingkod sa pamamagitan ng musika
Sa bawat awit, hindi lamang talento ang inialay kundi isang malinaw na misyon. Ipalaganap ang ebanghelyo, magbigay lakas sa mga puso at magbigay inspirasyon sa marami sa pamamagitan ng papuring nakatuon sa Panginoon. Praise God for your wonderful ministry. I pray that may we all continue to ascend in faith with mission as we wait for the soon appearing of Jesus our Lord, Savior, and King. Happy 20 years of music ministry, Young Harmonic Heralds. Naging tunay na makabuluhan at kununong biyaya ang gabi ng konsyerto, isang paalala ng kanyang walang hanggang pag-ibig at ng kaloob na kaligtasan. Habang sabay-sabay na maawit at papuri, dama ang pagtasa ng muling pagbabalik ni Kristo. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. John Paulo Santos, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ng mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ng AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa hcnpnews@adventist.ph o gamitin ang hashtag HCNPnews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, sa ngalan ni Pastor Sherman Fedacan, ako si Wilmer G. Mestrito at ito ang Hope Today, HCNP News.